adunay dakong panghitabo sa Antipolo. Kini ang special election sa usa ka distrito didto. Mga itaani og update gikan ka Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, maayong gabi. Unang tanong, para lang sa kaalaman no, ng lahat at sa mga wala pang alam patungkol dito, very quickly lang, para saan itong special elections na ito? Maayong gabi, Chiki. At kaninang umaga nga, isinuwalan itong special election sa Antipolo 2nd Legislative District. Yan ay para punan itong nabakanting posisyon ng distrito ng Antipolo 2nd District matapos pumanaw ang dating kinatawan ng distrito na si Romeo Acop noong December 20, 2025. Oh, Jazz, sorry. Okay, meron kasi akong naririnig, pero ayan, baka background mo yan. Jazz, gabi na ngayon, no? Natapos na ba, baka na-miss ko, natapos na ba ang special elections at o kailan lalabas ang resulta? Chiki, kaninang alas 3 ng hapon ay opisyal na ngang nag-close yung itong ating voting hours para sa special elections dito sa Antipolo 2nd District. Pero kanina, Chiki, nung nag-ikot-ikot nga tayo dito sa mga presinto at sa iba't ibang polling centers natin, may mga naabutan tayo na mga botante na hindi nakaabot doon sa voting hours. At although may 30-minute grace period, ang kanila daw kasing polisiya ay kapag nakapila doon sa polling center ay tsaka lamang sila papasok doon sa 30-minute grace period. Kaya naman kahit 3 p.m. or pasado 3 p.m. ilang minuto matapos noon ay may mga ilan-ilan pang hindi nakahabol. At sa mga oras naman na ito, Chiki, inaantay natin dito sa canvassing yung ating electoral returns para doon sa opisyal na pagsisimula ng canvassing dito. At para naman sa results, Chiki, ang ating target na proclamation at oras ng pagtatapos ng ating pagbibilang, mamayang madaling araw daw dahil nga mano-mano o manual yung counting ng ating mga boto ngayong araw. At ang inaasahan daw ang target, ayon din sa press conference kanina na isinagawa kasama natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang target before 6 a.m. daw sana bukas, ma-proclaim na yung ating mga mananalong congressman dito sa distrito. Chiki. Okay. So Jazz, tuwing may election kasi, gaya nito, lagi-lagi ang concern, ang honoraria ng teachers na syempre nagbabantay dyan sa halalan. This time ba, Jazz, mabibigyan na ng maaga o mabibigay ba ng maaga mabibigyan ng maaga ang mga guro? Tama ka dyan, Chiki, no? Katunayan yung honoraria ng ating mga guro na umupo ngayong eleksyon ay nakaschedule para ibigay ngayong araw din. Actually, yung schedule na ibinigay nga sa atin kanina ay 6 p.m. to 7 p.m. At pangako rin yan ni COMELEC Chair nga kanina na once na ibinalik na yung mga election materials dito sa canvassing, i-release na rin agad yung kanilang honoraria. At kwento pa nga sa atin niya sa atin kanina, ay may additional na 2,000 pa nga daw yung kanilang honoraria. Hiwalay pa yan doon sa automated na ibibigay doon sa mga guro nating nagsilbi ngayong araw. Chiki. Okay, alam ko gusto mo nang mag-happy weekend, Jazz, pero isa pang concern. May reports kasi na may namimigay ng campaign flyers at may tarpaulin pa ng kandidato sa tapat ng polling places. Di ba bawal bawal dapat yan, di ba? Yes, Chiki, totoo yan. Bawal talaga yung actually illegal campaign practices nga yan. No? Katunayan yan, Chiki, nung nag-iikot-ikot din tayo sa ilang mga polling precincts, may mga naabutan tayong mga tarpaulin ng mga kandidato and meron din tayong mga nakakitang nakakalat na mga campaign flyers at mga maliliit na sample ballots. At tama ka dyan, Chiki, no? Kanina din kinlarify yan doon sa ating press conference na talaga namang mahigpit na ibinapagbabawal nga ito dahil na't natapos na yung campaign period noong March 12. So dapat talaga wala na yan. And actually, Chiki, kinuwento rin kanina ni COMELEC Chair Erwin Garcia na meron nga din daw kaso na yung ID ay merong mga marka ng kanilang mga politikong sinusuportahan at meron din naman daw na kasong pinicturan yung balota katabi ng ID na meron ngang palatandaan ng politikong kanilang sinusuportahan na kali naman talagang sinabi ay pinagbabawal daw talaga ito. At kanila daw paglilinaw ay aware daw sila sa mga pangyayaring yan at yung mga videos at yung mga photos at yung mga iba't iba pang mga evidence na meron ngang nangyayari ngayong ganyan, nakuha naman daw ng COMELEC at ongoing yung kanilang investigation. At ayon sa kanila, ay pinatawag daw agad yung lawyer ng mga kandidato para sa investigasyon at sa oras nga na mapatunayan na talagang may direct correlation or involved sila doon sa illegal campaign practice, depende dun sa length nung irregularity ay may power ang COMELEC na hindi ituloy ang
proklamasyon, i-cancel o disqualify ang kandidato. Depende sa kung gaano katindi or gaano ka-extreme yung violation. Chiki. Tama ba, Jazz? Mga at least 6 ang mga tumakbo para sa post na ito? Baka meron kang rundown of the candidates. Tama ka dyan, Chiki. No? Actually, 6 yung ating kumakandidato ngayong araw. No? And kung ito yung ating list of candidates, Chiki, at ito yung nasa official na ballot natin. Ito yung ating names. Sa ngayon, ito yung ating mga official na kandidato, si Philip Conrad M. Acop, Maria Trinidad G. Cafirma, Dandin E. Infante, Reden L. Llaga, Nathaniel A. Lubigas, at Irvin Paulo C. Tapales. Ito yung 6 na kandidatong naglalaban-laban para sa posisyon ng distrito ng Antipolo 2nd District ngayong araw, Chiki. Okay, ayan na. Pwede na mag-happy weekend ang ating mobile journal na si Jazz Paredes live gikan sa Antipolo City. Daghang salamat kanimo, Jazz.